Good morning, I'm Angelo Castro III. I'm Angela, and we are the Castros. We bring you the news. And the views that make you think. Sometimes we agree. Sometimes we don't. This is News and Views. And here are today's headlines. Senator Rodante Marcoleta said that he received information that a contractor linked to flood control projects is currently out of the country. Amid reports of some contractors flying abroad, the Discayas are still in the country and have vowed to cooperate with authorities. House leaders have recommended to return the 2026 National Expenditure Program to the Budget Department over supposed erroneous entries. Amid the ongoing investigation into anomalies in flood control projects, the Department of Justice has issued an immigration lookout bulletin order against 35 individuals involved in these projects. Now, among those included in the order are Alex and Raymond Abelido of Legacy Construction and Sara Discaya of St. Gerard Construction, among others. DOJ spokesperson Assistant Secretary Mico Clavano said the ILBO that Secretary Boying Remulla signed covers the first batch of names requested by Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Rodante Marcoleta. Recall that newly installed DPWH Secretary Vince Dizon has also requested for an immigration lookout as part of their investigation. Now let's get a reaction from Akbayan Party List Representative Congressman Shell Jokno. Good morning, Congressman. Thank you for joining us. Hi, Congressman. Good morning to both of you and to everyone who's watching and listening. I guess we would like your reaction, Congressman, on the allegations saying na yung mga contractors that are involved here in the anomalous flood control projects ay yung iba daw po ay nasa ibang bansa na. Nagsisialisa na ata, Congressman. Well, sa amin nga sa mga abogado, sabi flight is an indication of guilt. Dapat sana panagutin natin yung mga nandyan at malaman natin yung katotohanan. Hard to question somebody who's not here, but at the same time, their absence is really a telling factor. Well, also I would also like to ask you, Senator, doon sa pinag-uusapan na kahapon, no, na ito po yung 9 Discaya firms po, nawala na po yung kanilang ni-revoke na po ng PCAB yung kanilang license, I was wondering kung how significant is this? Ano po yung nakikita natin maaring pwedeng baguhin sa proseso ng PCAB? Ay, wake-up call ito sa PCAB at sa tingin ko, hindi lang dapat matatapos ito dyan sa ginawa nila. Tingnan din nila yung iba. Because if this is an indication for just one group of companies, paano ba kaya yung ibang lalo na yung nasa listahan ng top 15 government contractors? By the way, Kong lang po. Kong. Yes, Kong, I'd like to ask, no, kasi yung sa PCAB, parang nakalusot, first of all, nakalusot daw yung licenses nila kahit isa lang ang may-ari. And second, yung sa process mismo ng DPWH, when they bid out, no, yung mga projects, nakalusot din yung 9 companies ni Sara Discaya. Ano ba kulang sa batas, Kong, na wala bang power ang DPWH na to look further into those who are joining the bidding process? Kasi parang sarcastic bang sagot ni Sara Discaya. Sabi niya, I don't own naman all 9 eh. Yung pala, CFO lang pala daw siya sa iba. Alam niyo, mahirap paniwalaan na hindi alam ng mga nasa loob ng DPWH na naging moro-moro pala yung bidding. Kaya para sa akin, heads have to roll. There has to be accountability for what's happening. It's good that these matters have been exposed, pero kung hanggang ganito lang na expose, ay hindi dapat matapos dyan. Yes. Aanin pa natin ang batas kung wala naman ngipin. And pagdating dyan, ang hinahanap talaga ng sambayan ng Pilipino ay accountability. Managot yung dapat managot. With regards, Congressman, to you said heads have to roll. No? Madaming agam-agam sa mga netizens and public likewise na mukhang yung direksyon ng mga investigasyon ay papunta po sa mga contractors ang mukhang ilalaglag lang. And they're asking about, you were the proponent of this motion na
na mag-disclose ang mga congressmen who are involved possibly sa mga projects na ito ng ganito, no, na mag-disclose sila para mag-inhibit. Ano po mangyayari in the next few days once na na-disclose na nila if they are tagged with these projects? Well, ito ay obligasyon ng lahat ng mambabatas sa ilalim ng ating konstitusyon to make a full disclosure of all financial, business, and pecuniary interests in whatever they are investigating. At dapat lang. Ngayon, kung may mga mag-disclose at dapat may mga mag-inhibit, then that is the next step really. Kasi mahirap nga yung sasabihin natin na baka naman sabihin ng mga nanonood at ng mga ordinaryong mamamayan, ay ginagawa nyo lang yan para matakpan ang katotohanan o kaya magkaroon ng whitewash. We have to assure the public that we will get to the bottom of this and know the truth. But Congressman, in connection to that question, what extent of connection, and to that question rather, what extent of connection would merit po conflict of interest? I think that's pretty clear under the law. Anything that we can say would involve some amount of influence or control over what would happen to the project, ay yun na nga yun. Kaya nga natin tinatawag na conflict of interest. O kung mga remote na, mga relationships, sa tingin ko, hindi papasok yun. Kung halimbawa ay kamag-anak ninyo ang nasa kumpanya, o kaya may iba pang mga direct or indirect relationships na nagpapakita na may influensya ka o kaya nakapag-take advantage sila dun sa relationship na yon, ayun mga bagay na sa tingin ko magkakaroon talaga ng conflict of interest. Kung how about yung mga congressmen na nag-disclose po na makikitang may conflict of interest or link to any of the projects, will you be recommending or the committee to, kung ma-form po yung Truth Commission, na isama sila para imbestigahan? Sa ganitong mga klaseng proyekto na ang involved ay bilyon-bilyones na pera, ay hindi naman pwedeng mga private contractors lang ang mesala. There has to be some involvement by people in government. And yun nga yung purpose nitong ginagawa natin ay para magkaalaman na at hindi lang magkaalaman kundi magkaroon ng pananagutan. And that has to happen kasi alam naman ng taong bayan na hindi naman pwedeng sila-sila lang gumagawa nito. Sir Kong, pero ano yung proper path natin dito? The Truth Commission or the Ombudsman? Well, the Ombudsman has the jurisdiction and I hope that they are already acting on this, even if no one has been appointed yet to replace the former Ombudsman. But at the same time, the question, I have no problem with an independent commission. Dapat naman talaga magkaroon tayo ng ganyan. Ang tanong ay paano pipiliin ang uupo doon? Because baka maging question din kung, let's say, ang mag-a-appoint sa kanila will come from the executive department. Baka naman hindi rin maging independent ang pag-iimbestiga. One of the mechanisms that ito pinag-aaralan ko na ginagawa sa ibang bansa ay magkaroon ng halimbawa ng independent council or independent panel, let's say ang House of Representatives o ang Senado, na talagang kinikilala, nire-respeto na mga dating justice or abogado at iba pang mga experts na sila ang mag-imbestiga. Na walang pwedeng magsabi na may kikilingan sila o may papaboran. Well, during the hearing the other day, if I'm not mistaken, or yesterday, Kong, tinanong niyo po yung isa sa mga nalilink nga po dito sa anomalous flood control projects, itong si Lawrence Lubiano, yung presidente ng Centerways Construction, na nag-admit po siya na he donated 30 million during the campaign of Senator Chis Escudero. So ano po yung implication nito? Well, we all know na nakalagay po sa Omnibus Election Code, bawal ito. Pero yung sinabi po niya na kinlarify niya po sa inyo, personal daw po yun na donasyon galing sa kanya. Well, yan ang pinangatwiran niya. Yan ang kanyang lumalabas na depensa. Pero may konsepto kasi sa batas yung tinatawag na piercing the corporate veil. Medyo bigat yung salita. But ibig lang sabihin nun,
na hindi naman dapat pwedeng gamitin yung mukha ng isang korporasyon kung ang dahilan ng, let's say, itong issue sa donation ay merong magkakaroon ng undue advantage kumpanya niya dahil sa quote-unquote na personal donation ng isang government contractor. Oo. Sa tingin ko, dapat mag-apply yan. Ngayon, nung humarap ang COMELEC sa Kongreso ng isang araw, ang sabi ni COMELEC Chair ay iniimbestigahan na nila yung mga ganyan na mga kaso. At ang panawagan natin ay dahil may pag-aamin na nagkaroon na nga ng ganito, ng mga donations, ay madali na dapat ang investigasyon yan. Ang magiging question na lang ay papasaba yung ganyan na salita na personal lang naman daw ang I'd like to clear that about that, Kong. No? Kahit wala ka pong controlling interest sa isang korporasyon, let's say you're a minority shareholder or one of the thousands of shareholders sa isang corporation, you're not allowed to donate or only if you have controlling stake? Well, I think that kind of concept would very much apply if you're an officer or you have a controlling stake in the company. You know, kung kakonti lang talaga yung inyong stakeholders, shareholdings doon, I don't think that should apply at all. Okay. Pero yung malaki ang control mo, Yeah. malaki ang influensya mo sa kumpanya, ayun dapat may ganyan na pag-apply ng konseptong yan. Kasi pwedeng sabihin, saan galing din yung, kung personal yun, saan galing din yun, di ba? Saan galing din yung amount na yun kung personal? Doon din sa ano mo, sa business mo that is related to that project. Pero Kong, taking this opportunity na rin to ask you, kanina pinag-uusapan natin yung conflict of interest, tapos yung mga supposedly contractors na maaaring nasa ibang bansa na. Ang tanong po ngayon ng bayan, nasaan daw po si Congressman Zaldico? Would you know any information on that? Don't Doon have po any information. Opo. Pero kayo po ba ay pabor na dapat daw po siya ay magsalita na pagdating din po sa usapin, of course, not just the anomalous flood control projects, but also doon sa yung pinag-uusapan na budget insertion dahil kabilang po siya doon sa small committee? You know, kami po sa Akbayan Party List ay nag-file na kami ng resolution na dapat maging bukas sa buong sambayanan ang proseso ng budget hanggang sa kaduluhan ng BICAM. Kung ari nga ay maging i-live stream yan at ma-access ng lahat ng ordinaryong mamamayan. And one of the reasons why we filed that resolution is because of the past experiences yung nga sa mga small committee at yung yung lack of transparency na hindi natin alam kung saan nanggagaling yung napakalaking mga insertion at nakaramihan ay mukhang mga flood control projects. This shouldn't happen again. And as far as the previous budgets are concerned, the public deserves to know what happened and if ever, who should be held accountable for it. All right. So you believe that Congressman Zaldico should face and talk about this insertions? I believe that every public official should be transparent with the public, especially when you have a position like that is so important in terms of the budget process. With regards, Congressman, kay I think kasi kay Kong Marcy Chodoro na nagkaroon na po daw na siya ng project sa completed na daw sa Marikina and that project was refunded again. Same amount, refunded ulit kahit completed na at pinasoli ata niya yung budget na yon. Yung mga errors na ganito, do you see more of that aside from yung instance ni Congressman Chodoro? Mukhang iyon yata yung tinutukoy ng mga members ng majority parties kahapon. Yes. Sila ay nagpubliko at sinabi nila na nire-recommend nila na ibalik ang NEP, Executive Department. Sa tingin ko, malaking wake-up call ito sa ating Pangulo. Kasi sabi niya nung kanya sona, may mga walang hiya na talagang nakikinabang doon sa mga flood control projects. Mukhang may nawawalang hiya rin nata ang Chief Executive ng mismong mga nasa departamento niya. And head should roll. There should be accountability for that.
Because after all, as the head of the executive department, the National Expenditure Program is the President's budget. So paano po yung mangyayari doon? Ano yung magiging proseso? Pwede po ba yun ibalik sa NEP? Or maaaring may gawin na lang po sa Kamara, errata or something? Kasi sinasabi po nila, definitely, ayaw po yung reenacted budget. Yun nga eh. Actually, ngayon lang nangyari yan na ganyan, kung mangyayari na ibabalik ang NEP, na in fact, na nasa sitwasyon na tayo na meron na tayong General Appropriations Bill. Maari, at ito ay nabanggit din ng ilang mga kalihim natin, na mag-submit ng errata. And I think that would really allow Congress to proceed with the process of budget hearings and budget briefings para hindi naman ma-delay yung approve at pag-file ng pagpapasa ng GAA. Pero kung halimbawa nga po, na-push yung pagbabalik yung NEP sa executive, is that even constitutional, Kong? That's a big question, because that's the first time, to my knowledge, that this has happened given situation. Well, ano kaya mangyayari doon, 'di ba? Kasi pero yun nga sabi nga ni Kong, mas maganda na magkaroon na lang ng errata. May regarding budget. Medyo naiba lang ng konti, Kong, no? Kasi you mentioned a while ago that head should roll, there should be accountability this time na hindi lang puro hearing. Ang fear ng iba kasi nakafocus daw masyado ang dalawang chamber sa flood control project. So habang iniimbestigahan daw yon, ang fear nila is yung ibang forms ng corruption aside from flood control projects sa mga LGU buildings, roads, mga bridges, baka mag-clean up shop daw at magsunog daw ng evidence to a point na magtago na lang sila lahat, hindi na mahuli sila. So, do you see anytime soon, concurrent with the flood control projects, an investigation into most of the projects? Dapat talaga suriin natin yan. At kami po sa Akbayan, we are not only focusing on the flood control projects. Actually, as we are speaking, magkakaroon ngayon ng budget hearing ang Department of Health. At I really want to return to that as soon as we finish this interview, because marami rin akong gustong itanong sa mga opisyal ng DOH. And taking this opportunity na rin po, Kong, doon po sa gustong gawin din dyan sa House by the Young Guns yesterday, if I'm not mistaken, yung constitutional, sinasabi po nila to lower age rule for Senator, Vice President, at saka Presidente. Do you agree on that po, Kong? Sa aking pakikipag-usap sa mga kabataang Pilipino, ang dami rin na nagtatanong sa kanila. Kasi nga, ang punto nila, which really has basis, ay nung sinet natin yung mga age limits na yan, ay 1987 pa. Actually, 1986, yung constitutional deliberations. And during that time, maaring reasonable yung mga limits na yan, minimum age requirements. But perhaps this is something that we should revisit. Now, the question is, however, is this the right time to look into the amendments of the Constitution? Kasi nga, sa dami ng mga problema ng ordinaryong mamamayan ngayon, problema sa sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin, crisis natin sa edukasyon, problema natin sa affordable healthcare, pati sa tubig at iba't ibang mga pang-araw-araw na tumatama sa ating mga kababayan, ay ito ba yung tamang timing niyan? I agree, we have to address the changes in the Constitution at some point in time. But in our situation now is not the best time to do this. Harapin muna natin yung mga issue natin sa corruption, inflation, at iba pa. Ayan, Kong, lastly on my part, I'd like to take this opportunity to ask you about one of the things you're outspoken for, yung online gambling regulation. Of course, ang dami nang tatanong, where are we on this? Kasi madami rin sa other side of the fence na nagsasabi, total eradication of online gambling. Kayo po, regulation, no? Yes, hindi naman kami tumututol sa outright ban. Concern lang namin ay kung yun ang gagawin natin ngayon, baka mag-underground na lang ang mga
mga online gambling platforms at hindi na natin sila ma-regulate at all. At least kung nakikita natin, we have the arm of the government to make sure that they are doing things that are acceptable to our society, and at the same time making sure that the most harmful effects of gambling, which is gambling addiction, especially sa ating mga kabataan, ay na-address nila. One of the provisions in our bill is to provide for a sin tax. So that will go to rehabilitation, which will go to research and other ways of addressing gambling addiction, especially for the Ako, I have other questions pa sa inyo, Kong, regarding the hearing. Yun po sa usapin nga po ng campaign donation, possible po ba na maimbitahan po si Senator Chis Escudero because nabanggit po yung pangalan niya? Or meron po kayong parliament courtesy? Siyempre, nandiyan yung parliamentary courtesy. At if I heard the news correctly, meron naman din nabanggit si Senator Chis na yes, there was that donation, but it was a personal donation or contribution. Kaya ang mangyayari dapat ngayon, ay yun ang lilitisin na issue. Ito ay papasa na pwede ba yan? Personal. Okay, and also dun po sa usapin pa rin po ng lifestyle check. So I believe ang akbayan po, nagpakita po kayo ng SALN para po ipakita sa publiko na kayo ay transparent sa inyong mga pag-aari. Pero ito pong usapin ng lifestyle check na hinihingi ng Pangulo, kayo po ba ay pabor din dun sa sinasabi nila? Dapat manguna rin si Pangulong Bongbong Marcos dito sa usapin ng lifestyle check. You know, in the past, lifestyle checks have proven to be very, very valuable means of checking on ill-gotten wealth for our officials. At ako ay nalungkot nung hindi na sinasagawa ng Office of the Ombudsman yan. Yes. At tingin ko dapat ibalik yan at gawing regular na practice ng hindi lang ng Office of the Ombudsman but lahat ng mga ahensyang may tungkulin na tulad sa Ombudsman. Halimbawa sa DOF, meron silang RIPS, yung Revenue Integrity Protection Service, and other agencies should continue doing this. It's a deterrent and at the same time, it's a good way to keep officials to let them know that meron talagang nagmamanman, meron nagpapantay sa kanila. Yung pag sinabi kasi natin lifestyle check, hindi lang naman yung face-to-face na check ha. Maganda na tingnan din natin yung mga napopost, hindi lang ng mga official, kundi ng mga kanilang mga immediate family. Kasi doon natin kikita kung ano talaga yung klaseng pamumuhay nila. Ang Pangulo, kailangan po ba manguna sa lifestyle check? No one should be above the law. So everyone in government, and maganda nga kung ang maging modelo natin ay ang pinakamataas na official natin. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Alam po namin, napaka-busy po ninyo at kami po ay thankful ay napaunlakan niyo po ang aming panayam. Maraming salamat po sa inyong oras, Akbayan Representative o Party List Representative Chel Jokno. The Diskaya family says they are ready to present 16 additional luxury cars on top of the 12 already under customs inspection. Here's the report. 12 luxury cars covered by a Bureau of Customs search warrant are now parked at the office of St. Gerard Construction in Pasig. The vehicles belong to spouses Curly and Sara Diskaya, among the government's biggest contractors for flood control projects. Despite questions surrounding them, their camp insists that the cars are legitimate. Wala pong in-import ang spouses Diskaya rito para maging consignee sila or gumamit sila ng consignee. Lahat po locally purchased po. At lahat po nakarehistro yung 12 luxury cars. Hindi po irirehistro yan ng LTO kung meron pong tax due. The Bureau of Customs says verifying the vehicles could take at least a week. The family also said they are ready to present 16 more of their luxury vehicles. The Diskayas earlier denied Senator Jingoy Estrada's claim that they own as many as 80 vehicles. They explained that some of the cars he referred to may have already been sold but not yet transferred to their new owners. Despite being placed on the Immigration Lookout Bulletin Order, the Diskayas remain in the country. Nandito pa. Masaya nga sila kahapon eh. Sweet nga nila kahapon eh. Makakaasa po kayo dyan, hindi ho yan tatakbo.
The Discayas also said they are open to a Bureau of Internal Revenue probe. Ayaw ho kasi namin pumatol sa social media. Ayaw ho namin ng chismis. Gusto namin dokumento. Kasi ang labanan ho dito, dokumento, hindi ho chismis, hindi ho sokmed. Photos of the couple with politicians are also circulating online, but their camp was quick to issue a clarification. Hindi naman po ibig sabihin na nagpa-picture ka may connection ka na. For News 5, Mon Gualvez, we are One News. The Philippine Contractors Accreditation Board, or PCAB, has revoked the licenses of 9 construction companies owned by Sara Diskaya. The decision came after Diskaya admitted during Monday's Senate Blue Ribbon Committee hearing that her firms simultaneously bid for the same government flood control projects. PCAB cited the Government Procurement Act of 2024, which prohibits conflicts of interest and multiple participation in a single bidding process. The affected firms are the following: St. Gerard Construction, Alpha and Omega General Contractor, St. Timothy Construction, Amethyst Horizon Builders, St. Matthew General Contractor, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Waymaker OPC, and Elite General Contractor. The revocation took effect on September 1. In essence, parang lahat ata na-revoke unless may iba pang Pero may iba pang ano daw kumpanya yan na eh. hindi pa nakikita. Oo, based dun sa proseso ng PCAB, merong 1 year na pwedeng umapela. Yes, Itong mga contractors na to na, well, we all know naman pagmamayari nga ni Sara Diskaya. But if they fail to, present nga yung mga several requirements, then automatic na yun, maaaring hindi na sila talaga po pwede. Kasi ang issue dito is simultaneous bidding. Medyo mabigat Yes, yan eh. totoo Because yan. it defeats the purpose of yung bidding, which competition, to diba? eliminate, first, number one, to eliminate possible corruption and Yes. monopoly of the business and fair competition. Totoo. Di ba, ganun din, di parang form of corruption yan. 9 companies, ikaw mo lahat may-ari. No matter what happens, ikaw mananalo. Di ba? Tsaka yung isa pang usapin din na aside from that na maraming mga contractors, ang ginagawa naman, pag hindi daw na-approve yung, kunyari, isang contractor, 'di ba? Ang gagawin nila, yung approved contractor, hihiramin nila Hiramin yung yung license, lisensya. oo. Tapos sila yung gagawa. Parang sa Wawaw Builders. Oo, sila gagawa ng proyekto. So yun yung ilan sa mga nakikita nilang naging scheme, or nagiging scheme dito sa, yung mga contracting firms. Yes. Tsaka sana yung sinasabi ni Congressman Chel Jokno na aside yung pinag-usapan natin, aside from yung mga flood control projects, he wants to take a look at all forms of corruption. Sana tignan din nila yung sinabi ni Sara Diskaya na prior to flood control projects in 2016, she was engaged with local government projects as well na mahirap daw maningil. But she did other projects with the LGUs na hindi flood control. Dapat silipin din yung transaction na yun. May nangyari ba doon? Yes, oo. Sa LGU level naman yun. Kasi yung nakikita natin ngayon, mga district engineer level, mga NEP level sa executive. Pero ito sa LGU level, baka meron din, di ba? So it's nice na silipin yan. Well, since you mentioned mga district engineers, which reminds me, an hour ago, merong dismiss na report na dismiss na nga ng DPWH itong si Henry Alcantara, yung district engineer. Na Bulacan. i-interview, di ba, sa mga hearings, yung umamin na pupunta siya ng casino, gumagamit siya ng alias, ng fake ID, at saka pumipirma na completed na yung mga projects na hindi naman niya daw chine-check. Si Bryce Hernandez kaya, di ba siya pumapasok daw siya naka-Ferrari? Yun ang hindi ko pa alam. Pero yung pa lang yung nakita kong report dito an hour ago. Yung Bryce naman yung sinasabi ni Senator Jinggoy na bagong district engineer ng Bulacan na pumapasok daw naka-Ferrari. Ayos Okay. May Ferrari din tayo dyan sa baba. Wala naman eh. Okay. Alright, we'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching News and Views here on One News. House leaders want Speaker Martin Romualdez to return the proposed 2026 national budget to the Department of Budget and Management. Here's the report. Return to the Department of Budget and Management the submitted 2026 National Expenditure Program. That is the call of several House leaders to Speaker Martin Romualdez. Hindi kami nanggugulo dito, no? Ang problema namin talaga is ayaw namin tanggapin itong basurang trabaho, no? Tapos kami na naman ang masisisi.
Deputy Speaker and Antipolo Representative Ronaldo Puno flagged several issues in the proposed budget, including funds for projects already completed, double allocations, and even missing items. The departments are pointing fingers at the DBM. The DBM is pointing fingers at the other departments. We feel they should settle their disputes first, come up with the correct budget formulations before they send them to us. House party leaders maintain there is still time for proper budget deliberations. They added that lawmakers could even cancel their scheduled October break if necessary. Maski abutan tayo ng Pasko hanggang New Year, we have a 1-month break, October 10 until November 11. We can forgo of that para sa bayan. Mas masakit yung pipilitin natin yung isang budget, himayin. Meanwhile, Budget Secretary Amena Pangandaman noted Congress has never returned a NEP to the DBM. Hindi pa yan nangyayari ever. You know, yung General Appropriations Act, pag tinignan mo yan, it's like a regular bill kung paano siya maging batas, di ba? Kung ayaw nyo, uupuan nyo. Still, she said President Bongbong Marcos has directed them to correct the errors found. Ipapadala natin sa kanila yung bagong listahan, yung mga changes na mangyayari doon. Sa tingin po namin, mas madali yon na proseso at procedure kesa magbalikan tayong ganyan. Representative Terry Ridon hails the first House Infrastructure Committee hearing on alleged anomalies in flood control projects as successful. Meanwhile, young guns in the House are pushing to lower age limits for top officials to open government to younger, fresher leaders. Here is the report. In a press conference on Tuesday, Bicol Saru Party List representative and co-chair of House Infrastructure Committee Terry Ridon called the first hearing of the committee successful. He confirmed that the confessions of former Bulacan District Engineer Henry Alcantara in his negligence in the 55 billion pesos ghost flood control project in Bulacan, as well as his casino trips and using fake IDs, provided substantial findings in the ongoing investigation. However, Ridon believes that this is Alcantara's way of saving himself from plunder charges. Negligence is going to be his defense in court. And this is something that we reject. District Engineer Alcantara intentionally defrauded government in not implementing the Baliwag Bulacan Ghost Project. Ikaw yung head of agency. Ikaw yung boss ng opisina. Hindi ba? So you cannot pin the staff down, you cannot pin the ordinary employee down. It was you who was the boss. Ridon also confirmed that a template for the full disclosure of the financial or business interests of the tri-committee members is being prepared and that a new resolution needs to be passed to oblige all the House lawmakers to do the same. In another story, the House Young Guns pushes for a landmark constitutional convention eyeing to lower the age requirements of the highest-ranking officials in the government as prescribed by the 1987 Constitution. That is the content of the resolution of both Houses number 2, introduced by Deputy Speakers Paulo Ortega V, where it cuts down the current age threshold from 40 to 35 years old for the President and Vice President and from 35 to 30 for Senators. I think it's high time na ibukas natin ang mas masyadong institutional yung dating na parang minsan dapat old heads lang yung mga nandyan. So we're opening up to a more collaborative type of government na kailangan po haluan natin ng mga bata saka mga sariwa saka bright minds. The proponents of the amendment also believe that the age threshold sidelines the younger leaders' capability to serve and clarified that it has no intention to counter any frontrunners in the 2028 elections. Mobile Journal Arles de los Santos, we are One News. Let's now head over to the House of Representatives at the Batasang Pambansa for updates. We have Mobile Journal Amy Atienza reporting live on the ground. Amy, ano bang agenda nila today?
Yes, good morning, Angela and Diego. Right now, we are listening to the budget briefing of the Department of Health at mamaya-maya naman ay maririnig na rin natin yung magiging budget briefing ng Department of Transportation. Pero kagaya nga ng mga nasabi sa mga ulat nyo kanina, totoo naman na may ilang mga representatives dito na gusto nga raw ibalik yung budget sa Department of Budget and Management dahil daw sa mga insertions, lalo-lalo na sa budget na nailaan nga sa Department of Public Works and Highways. Pero mabalik na lang tayo sa nagiging budget briefing ng Department of Health ngayon. Nasa 253.8 billion pesos ang inilaan ng DBM pagdating sa Department of Health. At ang ilan nga dyan ay syempre mailalaan ng DOH para sa saayos ng mga health facilities dito sa ating bansa. At ang ilan nga din dyan ay syempre mapupunta sa PhilHealth. So abangan natin kung ano nga ba yung magiging plano pa ng Department of Health, pero isang buong araw ulit yan ang magiging talakayan dito sa House of Representatives. Angela, Diego? Amy, yung usapin naman sa PhilHealth, kasi yan ang naging, naging controversial yan last budget, 2025 budget. Ngayon, kamusta naman yung usapin doon? Well, so far, wala pa rin naman tayong naririnig, pero nasa around 53.3 billion pesos yung ilalaan according yan sa proposed NEP for 2026. 53.3 billion pesos ang gustong ilaan sana ng Department of Health para sa PhilHealth dahil nga syempre titingnan din natin kung paano nga ba yung magiging proseso pa. At yun nga, nagiging mainit din kasi ang talakayan dito. Pero so far, ayun pa lang yung naririnig natin. Pero most likely, syempre, mapapag-usapan yan dito sa Kamara dahil marami na nga rin ang nagtatanong. And syempre, based na rin sa mga nangyayari sa this year and of course dun sa naging budget for 2025. Alright, maraming salamat, mobile journalist Amy Atienza reporting from the House of Representatives. President Bongbong Marcos has ordered a sweeping review of the DPWH's 2026 budget, directing officials to check for irregularities. Vice President Sara Duterte and Palace Press Officer Ter Castro also exchanged barbs over the issue of flood control projects. Here is the report. President Bongbong Marcos has ordered a sweeping review of the Department of Public Works and Highways budget under the 2026 National Expenditure Program. He tasked Budget Secretary Amena Pangandaman and Public Works Secretary Vince Dizon to scrutinize the allocations and check for possible irregularities. The directive came after reports that flood control projects, already marked as complete in previous years, still appeared in the 2026 NEP. Bubusisiin po ito talaga. Kung totoo bang nagkaroon ng mga duplication, nagkaroon ng insertion, dapat po kasi matanggal ito through errata. Dizon said they aim to finish the review within 2 weeks. Limitado ang ating oras. Kailangan importanteng mapasa natin itong budget na to dahil hindi lang ito budget ng DPWH kundi budget ng buong gobyerno. Nag-usap kami ni Secmina at we both agreed it should not be more than 2 weeks. It could be earlier but not more than 2 weeks. Palace Press Officer Claire Castro meanwhile fired back at Vice President Sara Duterte, who earlier claimed that officials involved in flood control anomalies could be named in just 1 day. Seryoso lang talaga ang presidente. Tapos na yan, isang araw lang. Natuturo niya lahat ng may kagagawan ng corruption sa budget. As you can see, parang nanonood tayo ng Venezuela. That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon ala tokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process. Castro also showed a receipt claiming that former President Rodrigo Duterte had long been aware of the widespread ghost projects. Dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. May nasibakbang secretary ng DPWH sa panahon niya. VP Sara, however, countered that corruption in flood control projects was already a long-standing issue even before her father became president. Naging mayor ako 2010, meron ng issue ng flood control corruption. And mas worse lang sa atin ngayon. For News 5, Camille Samonte, we are One News.
Don't go away because we're not done yet. Stay with us. Welcome back. You're still watching News and Views here on One News. Several youth groups launched Youth Against Corakot at Quezon City Memorial Circle on Wednesday. The coalition aims to hold officials accountable for alleged corruption and irregularities across government projects. It will push for bills protecting taxpayers' money and launch a ghost project hunting field trip to let young people monitor projects for red flags. YAK unites the youth arms of Akbayan, Kaya Natin, the Liberal Party, Kilos Ko, and Pantay, alongside the Student Council Alliance of the Philippines and Bulakenyo for good governance. Joining us to share more about this new youth-led coalition and its upcoming initiatives is UL San Santos, Vice Chairperson for Education, Research, and Training of UP Alianza. Good morning, San. Samba? San. Yes. Hello. Good morning, Good everyone. morning. Thanks for joining us today. Yes. San, it's very. Looks like a very interesting endeavor. Could you tell us paano nangyari itong coalition na ito? Well, it came from our broad youth alliance of student leaders kasama yung Akbayan Youth, Student Council of the Philippines, Kilos Ko Youth, Kaya Natin Youth, Liberal Youth, Pantay, Bulakenyos for Good Governance, and of course UP Alianza to form YAK. And we refuse to glorify the rich and powerful who have continually gamed the system for their gain, and we must stop normalizing corruption, and panahon nang gawing kadiri ang corruption, and through this alliance we can hold everyone accountable. Well, we've seen participation of the youth since the result of the midterm 2022 elections, right? But why do you think it is important for the youth to get involved in anti-corruption initiatives? Well, I think it's important for the youth to get involved because we are the front line pagdating sa usapin ng paglaban sa corruption, because we are one of the direct stakeholders dito. So kami yung direktang nakakaranas nito. Yung billions of pesos na para sa mga eskwelahan, flood control, and basic student services ay nauubos dahil sa corruption. And these ghost projects, overpriced contracts, and kickbacks divert our money. Yung buwis namin to fund the luxurious lifestyles of corrupt politicians, unscrupulous contractors, their friends, and families. Kami ang pinabaha kapag pumapasok sa eskwelahan. Kami ang walang maayos na classrooms, and kami ang halos magkakuba-kuba na kumikita lang ng minimum wage. At for sure, yung pera na yan, utang din yan na nababayaran namin ng ilang dekada. Kaya as YAK Coalition, gagawin nating kadiri ang korupsyon at kami ang henerasyon na ayaw sa kurakot. Good. Actually, gusto maganda marinig yan kasi ako matagal ko na, ilang taon ko na sinisigaw hanggang ngayon, marami pa rin kurakot. Pero with regards to yung initiatives ng YAK, ano yung mga activities nyo? Kasi I understand you have a ghost project hunting a field trip, no? Paano nyo na-identify yung mga projects na pupuntahan nyo? Well, yes, the ghost hunting field trip. So, it stemmed from, may mga may yung mga sites that came from the laundry list that BBM President Bongbong Marcos had. So dito sa Metro Manila may mga sites na nandun, and we'll have a ghost hunting field trip to look into those ghost control projects, and we will activate young people in visiting select project sites to encourage the youth to actively monitor government projects, report red flags, and magnify the voices of affected communities. But hindi nagsistop doon. We also want to encourage young people na bantayan yung pondo ng bayan. Mag-request din ba kayo ng mga budget ng mga LGU? Kasi another form of corruption is yung ghost employees. Kasi may ghost project, may ghost employees din. Diba? So, pag na-determine nyo itong mga projects and employees, ano ang gagawin nyo? Would you go out sa streets, information campaign, audio visuals, anong gagawin nyo? Yes. So, YAK Coalition
calls for the broad investigation, pangmalawakang investigation, not only just sa DPWH mismo, because this is where the spotlight is, but more on the government mismo. We want to build a culture where investigation and national accountability is the norm. So we will also look into, we will also call for investigation sa mga LGUs, ganon. And yeah, so Okay, you also mentioned kanina pagbantay din sa sa budget no ng bayan. So, ang grupo niyo ba is planning na umattend ng mga series of budget deliberations sa both the lower and the upper house? Yes, so we will closely monitor the budget hearings. Yeah. So Yeah. Sa inyo ba sa inyong koalisyon, sa inyong grupo, meron kayong mga parang let's say maipapasa parang mga auditors or finance advocates that would know how to scrutinize the budget during the deliberation ng House and the Senate? as of right now, may mga yung coalition natin has alliances in the Senate and House of Reps, but yung GAC coalition is mainly geared yung main goal niya is to call for investigation towards our LGUs and government officials. I was wondering, beyond flood control, public works, and of course yung pagbabantay ng budget natin, are there areas or other areas of corruption that your organization will focus on? Yes, so while the coalition is centered around yung flood control corruption because that's the spotlight right now, YAC's broader focus is refusing to normalize corruption and fund the luxurious lifestyles of public officials and contractors. As mga scholar ng bayan coming from UP Diliman, one of the main things that we see corruption manifest from is education. Ang daming education deficiency dito sa Pilipinas and kailangan pa nating lakasan pa at kailangan pa natin ng mas cognizant and mas responsive na education through funding more towards education in our state universities and colleges and also our public schools under DepEd. Pero saan yung mga yung mga gusto sumama sa mga initiative nyo na hindi kasapi ng mga grupo na sa coalition na to, are they invited to join you, especially sa mga ghost hunting trips, sa mga ibang initiatives nyo? Yes, definitely. So we invite everyone sa ating mga kabataan na nanonood dyan. You can join us. So sa mga you might be wondering kung paano mag-join. So sa mga nabanggit kong mga organizations kanina, may sarili-sarili kaming mga Facebook pages, but you can go to Akbayan Youth and may posting kami about a mass mobilization actually tomorrow, which will be held in Pasig, one of the sites of the ghost control projects. And we will also update you guys on yung mga especially dun sa ghost hunting field trip natin so that everyone can join in, not just any member a part of the coalition. So you're going to post yung schedules, no? Kasi I'm sure madami magiging interested na ito, madaming galit na eh. Yes. Sa mga sarili naming mga Facebook pages. Great. Sen, Sen, last question na on my part. I was wondering if what is your what do you call this? Your thoughts on the lifestyle policing online of netizens, on the so-called nepo babies? I think one of the things that I've heard from it was sabi nung isang mga nepo baby was wala kaming utang na loob. Well, it might be true na walang utang na loob, pero yung lifestyle kasi na yon, it comes from yung mga taxes and yung mga buwis ng taong bayan, and it kind of makes it seem na tayo yung nagfo-fund ng lifestyle nila, which is hindi dapat. Yun yung nakakadiri na parte kasi
yung ano natin, taxes natin, dapat yung napupunta sa projects towards our country, ganon, towards us helping people. Pero it pockets sa it is being pocketed pala. It is being pocketed, sorry, by our contractors and the government officials. And more than just dogpiling, I guess. Yung ano naman, yung trend naman na ito, it calls for accountability and transparency towards towards those contractors, the government officials, their friends and family. Well, keep fighting the good fight. Maraming Oo. salamat sa iyo, Yuel San Santos, Vice Chairperson for Education, Research and Training of UP Alianza. Thank you so much. A Philippine inventor has created a boat designed not to easily sink, especially useful for rescue operations. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Denise Valdesancho. Kapag palyado ang mga flood control project, panigurado talaga ang pagbaha. Kaya ang isang Pinoy invention nakatuon para makatulong sa mga rescue operation. Sandaling ulan lang, baha na agad sa ilang lugar sa bansa. Kaya naisip ng Pinoy inventor at engineer na si Ronald Pagsanghan na gawin itong Unsinkable Portaboat o UPB. Nagsimula raw ito noong kasagsagan ng Bagyong Ondoy noong 2009. Is just hobby na sabi ko nga why not na try ko lang mag-design ng boat which is applicable sa urban setting Dinisenyo ni Ronald ang UPB upang magamit sa rescue operations tulad na lang kapag bumabagyo. Gawa yan mula highly buoyant materials at durable fiberglass composites kaya hindi raw madaling mapalubog. May auto drain system din itong ginagamit, kaya pang magsakay ng hanggang 10 at secured yan with lifeline seats and emergency handles. Kaya nang mabalitaan ng DOST na may ganitong gawang Pinoy, sinuportahan agad nila ito. siguro after 8 years or nakita ako ni Secretary Boy de la Peña nung siya pa ang secretary. Sabi niya sa akin why not i-commercialize mo yung yung boat mo? Isa ang si Ruma Camarines Sur sa binigyan ng portaboat ng DOST para magamit tuwing may emergency sa kanilang coastal towns. Mapapakinabangan daw ito sa iba't ibang uri ng rescue operations, lalo sa mga lugar na madalas problema ang pagbaha. Nakikita natin na hindi na ma-hold ng mga water tawag dito, yung mga flood control or aside from syempre substandard yung mga ginagawa, iba goes. Talagang kailangan natin ng mga ganitong uri ng bangkang panligtas. Award-winning hindi lang locally kung hindi maging sa ibang bansa ang mga ganitong Pinoy invention at hiling nila mabigyang pansin at umabot ito hindi lang sa merkado sa bansa kundi maging sa buong mundo. Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Now in weather, the southwest monsoon will continue to bring rains to parts of the country today, September 4. Metro Manila, Central Luzon, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, and Cagayan are expected to experience cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Western Visayas and the rest of Luzon will see partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers. Meanwhile, Pag-asa said it is not monitoring any low-pressure area. Ayan. Alam mo, gusto ko lang sabihin, naiirita ako sa mga yung mga... Ay, lagi ka na lang naiirita. Hindi, yung mga corrupt na... Nasa seriously speaking, yung mga corrupt na Nepo babies. Kasi sinisira na yung pangalan ng mga Nepo babies in general. Kasi by definition, hindi... Nepotism is bad itself. No. By definition, a Nepo baby is not bad. Ito ang actual definition ng Nepo baby. Tinignan ko kasi, a Nepo baby, short for nepotism baby, is a term referring to someone whose career is similar or related to the career in which a parent succeeded. That's the definition, 'di ba? So pero nala-lost in translation kaya na nga, sila so kung ihalin tulad mo yung career ko, 'di ba? Daddy ko naging artista ako, naging news anchor siya, naging news anchor ako. So then can you say na I belong? You're a Nepo baby. I am a Nepo baby. Diba? And I'm proud of it kasi I belong to a line of a journalist from my grandfather, but I did not use or bank on the names of my family. I made a niche for myself. Nagkataon lang na ito ang linya. Magkakaapelido pa rin. Nagkakaapelido at ito yung niche ng career namin. So, diba yung mga, anong ba word pwedeng gamitin yan? Bawal na magmura
Yung mga corrupt nepo baby na dahil sa corruption tapos proud pa kayo na nagpo-post, shame on you. 'Di ba? Shame on you, 'di ba? What's there to be proud of flaunting wealth that you did not work hard for? 'Di ba? Hindi mga ibang Kaya yung iba, may ibang kapag nepo nakita mong babies nagtatrabaho ng maayos. pag nakita mong naka-private yung account, ay alam mo na, char. Nakakairita kayo kasi kami nag-work hard kayo. Bala na, baka patnubay ng magulang ay kailangan. And that wraps up today's corny mo. And that wraps up today's episode of News and Views. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunsad Castro. I'm Angelo Castro III. We are One News. All sides, all the time.